Magandang hapon. Update na nga muna tayo sa ating binabantayan na si Bagyong Christine. Ito ang si Christine ay kaninang alas 4 ng hapon nasa may coastal waters na ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 145 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong kanluran ng mabagal. Ito ang si Christine ay nananatili pa rin sa severe tropical storm category. Maliban nga dito kay Christine, may minomonitor pa tayong low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong low pressure area na ito, nananatiling mataas ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. At nakita nga natin yung posibleng path na tahakin nitong low pressure area na ito, posibleng lumapit ito sa may northern Luzon area o hindi kaya mag-recurve. So, dahil malayo pa nga or maraming araw pa yung pagdadaanan natin, ay mataas pa yung uncertainty, kaya lagi tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. So, tingnan naman natin yung magiging track nitong si Christine. Naasahan na nga natin na by tomorrow, lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Christine. By tomorrow afternoon nga, and then, inaasahan na natin dahil papunta na nga itong si Christine sa karagatan, ay posibleng lumakas na nga ito habang kumikilos sa West Philippine Sea area. Inaasahan naman natin na in the next 5 days, mananatili ito as severe tropical storm, pero hindi pa nga rin natin nirule out yung tsansa na ito ay maging isang typhoon category. Dahil nga rin dito kay Christine nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3, sa may Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, sa may Quirino, sa may Nueva Vizcaya, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet at Ilocos Norte. Signal number 2 din naman yung inaasahan natin sa may Aurora, sa may Nueva Ecija, sa may Tarlac, sa may Zambales, sa may Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 1 naman sa may Batanes, sa may Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, sa may Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa may northern portion ng mainland Palawan, kabilang ng Calamian Islands, Cuyo at Kalayaan Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na nga ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa may Aklan, sa may Capiz, Antique, kabilang ng Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar at ang northern portion ng Samar. So, lagi tayong mag-update at para sa mas detalyado impormasyon, nasa may website naman ito makikita. Meron din naman tayong nilabas na weather advisory kung saan meron tayong mga inaasahang malalakas na mga pag-ulan, dulot nga ni Christine. So sa ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin yung heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters sa may Pangasinan, Zambales, La Union, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Cordillera Administrative Region, sa may nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental, Palawan, kabilang na ang Calamian Islands. By tomorrow naman, heavy to intense rains sa Pangasinan, Zambales at La Union at moderate to heavy rains naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Bataan, Antique, Aklan at Negros Occidental. Asahan naman din natin na sa mga matataas na lugar at mabundok na lugar, yung mas mataas na amounts ng rainfall at ingat sa mga nakatira sa mga low-lying areas at flood-prone areas sa banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Asahan din naman natin for today yung bugso ng mga malalakas na hangin sa areas outside wind signal area. So ibig sabihin, sa buong bansa, posible yung bugso ng mga malalakas na hangin. Sa Friday naman, sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen at sa may Davao Region. Meron din tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, northern coast ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Aurora, sa may Zambales, Bataan, sa may Cavite, Batangas, Lubang Islands, Isabela, eastern coast ng Cagayan,
Quezon, kabilang na ang Polillo Islands sa may Metro Manila, Bulacan, Occidental Mindoro, Palawan, kabilang na ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands, pati na rin sa may Cagayan Silio. So, yung ating mga kababayan, kung maaari ay huwag muna tayong pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan sa areas na yan. Meron pa rin nga tayong gale warning, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa may Burias Island, southwestern coast ng Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, sa may Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Meron din naman tayong storm surge warning sa may Aurora, sa may Cagayan, sa may Ilocos Sur, sa may Isabela, sa may La Union, Pangasinan at Zambales. Sa detalyadong impormasyon, bisitahin lang ang aming website, pag-asa.dosc.gov.ph. Under tropical cyclone, may kita natin yung forecast storm surge. So, itong mga area na to, kailangan mag-ingat tayo sa mga storm surge. At yan naman muna yung latest kay Bagyong Christine. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres.